Napakaimportante ang pagkakaroon ng frame o haligi ng isang lalaki kung may balak siyang magpamilya sa hinaharap. Sa point of view ko, napaka-useless magpakasal sa babaeng hindi ka kayang bigyan ng anak o ayaw magkaanak sa'yo. Kasi kung magpapadala ka doon sa mindset na pwede na to o bahala na si Batman, magiging miserable ka later on sa buhay mo kung maling babae ang mapapakasalan mo. Tara, pagchismisan natin yan. Yung sex naman, pwede mong makuha sa iba't ibang babae kahit hindi ka pakasal, di ba? So, anong rason mo para pakasalan ng babaeng hindi na fertile o wala nang kakayahang magkaanak? Di ba? Mas maganda kung mag-girlfriend ka na lang. Kasi, mas makakadami ka kapag nag-break na kayo. Personal opinion ko lang naman kasi ang pagkakaroon ng anak at yung pagpapalaki sa kanila ng maayos ay isang lifelong commitment ng mag-asawa. Yan yung magiging strong bond nyo sa marriage nyo ng babae. Sa mga previous video ko, sinabi ko yung totoong kailangan ng lalaki sa babae ay magkaroon ng anak, access sa sex, magkaroon ng maayos na buhay sa bahay, at yung makakapalagayang loob mo habang nagsasama kayo sa buhay ng babae. Kasi yan lang yung mga bagay na pwede mong makuha sa babae. Ibang usapan na yung mga lalaking umaasa sa babae kasi mas madalas mas nagiging toxic ang buhay nila dahil syempre kung yung babae yung kumakayod, edi stress palagi yung babae. Tapos yung video ko na tungkol sa totoong kailangan ng babae sa lalaki ay abilidad sa pagdedesisyon ng tama at mabigyan mo siya ng assurance sa buhay. Yung kakayahang makapag-provide sa kanya at pati na din sa magiging anak nyo. At yung huli, maramdaman niyang safe siya sa lahat ng oras. Yan lang yung mga bagay na kailangan talaga ng babae sa lalaki. Pinaliwanag ko na yan isa-isa dun sa previous videos ko. Kaya kung may time ka, please panoorin mo para mas maintindihan mo yung mga bagay tungkol dyan. Tandaan mo, ang pagiging masaya sa buhay ng isang lalaki ay yung ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. So kung may balak kang magpakasal, dapat siguraduhin mo na may kakayahan ka na o yung mayaman, successful ka at interesting na yung buhay mo. Siyempre, alam naman natin na sobrang magastos yung pagkakaroon ng anak. Andiyan na yung struggle natin sa pagpapalaki sa kanila at yung pagiging annoying ng bata, lalo-lalo na kapag nag-aaral na sila, di ba? Yung makita mo silang lumaki ng maayos at maging successful sa buhay nila ay isang life achievement na pwedeng magbigay sa iyo ng kasiyahan sa buhay, lalo na sa pagtanda mo. Sa personal opinion ko, ang tamang edad ng binatang lalaki para mag-asawa ay edad 35 to 45 years old. Kasi yan yung tamang edad ng isang lalaki para sa akin na matured na mag-isip, madami na yung life experiences, at tiyak may kakayahan na yan na bumuhay talaga ng sarili niyang pamilya. Tapos pagdating naman sa babae, ang opinion ko ay dapat 22 to 27 years old. Nasabi ko ang edad na yan kasi yan yung alam ko na sakto at fertile sila at hindi pa sila dala sa buhay. Kasi pag ang babae nasa edad 32 and above, sobrang dala na yan. Pagod na yan. Sa mga susunod na video ko na i-explain kung bakit ko nasabing overage na yung mga babae na yon. Okay? Personal opinion ko lang naman yung mga sinasabi ko dito sa video. Hindi ako expert sa buhay ng ibang tao, pero expert ako pagdating sa life experiences ko. Kaya kung may girlfriend ka ngayon at halos kaedad mo lang, wag na wag mong iisipin na siya na yung babaeng para sa'yo. Kaya habang binata ka, sulitin mo yung pagkakataon kasi walang divorce dito sa Pilipinas at wag na wag mong gagawin yung pangangabit pag kinasal ka na. Binibigyan lang naman kita ng ideya para maiwasan mo yung mga maling daan sa buhay. Sinabi ko na sa previous videos ko ang mga red flags ng babae na dapat mong iwasan, kasama na rin pati yung babae na dapat pinipili mo. Sa totoo lang, habang binata ka at hindi ka pakasal,
lahat pwede mong magawa at lahat pwede mong makuha na walang aangkla sa'yo o hihila pababa hanggang sa maging successful ka sa buhay. So, kapag successful ka na sa buhay, mas madami kang magiging option sa buhay mo at mas lalo mo pa itong mapapaganda. Lagi mo rin tatandaan na walang shortcut sa buhay. Do the work for yourself at huwag umasa sa iba. Kaya nga dapat be independent as much as possible kasi yung pag-aasa ka sa iba, magiging utang na loob mo pa yon later na pwedeng magpahirap sa'yo at magkaroon ka ng walang choice sa buhay. Alam ko din na medyo boring yung tinatopic ko kasi madalas naman talagang hinahanap ng mga lalaki ay yung easy at Hokage moves nila para sa mga babae. 'Di ba nga, sanay ang mga lalaki sa do it yourself and worry later. Pero kung may time ka, manood ka ng mga videos ko para magkaroon ka ng idea kung paano diskarte ng buhay binata at yung pakikipagrelasyon sa mga babae. Kung nagustuhan mo ang video ko, please like and subscribe. At kung sa tingin mo may kakilala ka na kailangan ng gantong tips sa buhay, please share it mo na rin to sa kanila. At kung may katanungan ka o hindi ka nag-agree sa mga sinasabi ko, please comment down below. Malay mo, sagutin ko yan sa pamamagitan ng video sa susunod na posting ko. Muli, ang buhay ng tao ay baluktot, bilog at maiksi. Nasa atin ang daan para ito'y dumiretso, umikot at humaba. Magandang araw mga kapatatas, mga karepapits, mga katolits. Peace!